Punta sa kantin. Tutulo pa hawis ko eh. Sana sa susunod hindi mahirap. Oo nga. Sana madali. Ay, grabe talaga. Para hindi tayo mga mote. Julfa! Julfa, may tumatawag sa'yo. Guwapo! Cesar? Cesar! Julfa, mi amor! Mi unika amor! Sandali, nakakaya. Pinagtitingin na nila tayo eh. Anong ginagawa mo dito? Eto, nakikipag-holding hand sa'yo. Ibig ko sabihin, bakit ka nalawas dito sa Maynila? Para makapag-college, kagaya mo. At nako, saan ka naman kukuha ng panggastos, Aber? Aba, magtatrabaho ko. Kilala mo si Senyor Mabanta? Si, ang amigo ng iyong papa sa Zamboanga, hindi ba? Mismo. Doon muna ako sa kanya titira. At tutulungan niya ako makatapos na abogasya. Para hindi naman pagdating ng araw eh, a-under-underin mo na lang ako. Magagawa ko ba naman sa'yo yun eh? Mahal kita. Diyan sa bagay na yan, pwede kang mangibabaw sa akin. Anong bagay? Yung isang bagay. Yung romansa. Ha? Kasara ka ba? Ang mismong kalikasan ng batas ay kanlungan at tanggulan ng karapatan ng tao ay siyang nagpapatunay na ang ating lipunan ay nahahati sa mga inaagawan ng karapatan at sa mga mangangamkam ng karapatan ng iba. Ang isang abogado ay hindi maaaring mawala sa gitna. Kailangan pumili siya ng panig para sa karapatan ng tao. Tuloy-tuloy ang proseso ng pamimili at titindigan sa pagitan ng maliliit, mahihina, at mga api. Yes, Mr. Climaco. Kailan magtatapos ang pamimili, sir? Ang sabi ko, tuloy-tuloy ang proseso. Walang katapusan. At kailan naman masasabi na ang abogado ay nakapamili na ng panig na kanyang titindigan? Sa sandaling naibuhos na niya ang huling hugot ng kanyang hininga. Gracias. Oy, Cesar. Hating gabi na. Gabi na, matulog ka na. Maya-maya na ho, Nyora. Marami pa ho kasi itong re-reviewin ko eh. Mahirap-hirap po kasi yung examen namin para bukas. Etong si Cesar talaga. Katulad ng father niya nakaklase ko nung araw. Masipag sa pag-aaral. Kailangan ho kasi, Senyor Mabanta eh. Dahil may pangarap pa ho kung gusto kong maabot. O siya, hindi ka na namin iistorbohin. Gracias, Senyor. Senyora. O sige, mauna na kami sa'yo ha, pagigihan mo pag-aaral mo. Ano ka ba, Cesar? Magsiswimming ka ba o gusto mong dalhin ng eskwelahan dito? Kaya namamayat ka na eh. Alam mo, Julfa, mahirap ang maging isang working student. Kaya nga naaawa na ako sa'yo eh. Alam mo, dahil sa sobrang puyat ko araw-araw, nasasagad ang lahat ng sustansya ng katawan ko. Kaya nga, huwag mo naman masyadong abusuin ang sarili mo. Maaabuso ko pa ba yun? Pati nga resistensya ng pagkalalaki ko nangihina na eh. Hay nako, ibang abuso naman yung nasa isip mo eh. Wala akong sinabi. Hay nako, basta. Tumigil ka nga. Basta ya, tumigil ka nga dyan. Uy, malapit na yan ha? Yun na rin ang ibig mong sabihin eh. Alam mo, iniisip ko lang na sa sobrang sakripisyo ko sa pag-aaral ng abogasya, para bang talagang napakamahal ng batas.
Paano pa kaya ito mabibili ng mga taong mahihirap? Pero sa palagay ko, mababawasan na sa sakripisyo ko magmula ngayon. Alam mo kung bakit? Kasi natanggap na ako sa Court of Appeals! Court of Appeals? Si, Ay nako, alam mo bang hindi basta-basta taong tinatanggap dun sa gobyerno? Trabaho ng may utak yon. hindi naman. Anong hindi naman, basta ang alam ko, matalino ka. At saka isa pa, magugustuhan ba naman kita kung di dyan sa pambihirang likaw ng ulo mo? Aling ulo? Hay nako, Cesar. Seryoso ang usapan natin, ha? Seryoso nga! Anong seryoso? Eh, ano ba naman yung tanong mong alin? Meron pa bang ibang ulo na may utak? Aling utak? He, maghanap ka na lang ng ibang kausap. Jul pa, nagkukunwari ka pa eh. Cesar! Hasta mañana. Gracias. Tulungan! Ano ba? Takot mo ako! Hindi oh! Tama na yan! Makialam! Ano ba? Tama na sa... Tama na yan! Sabi, snatcher yan! Kahit na! Ano ka naman naman pagpugin to tao to? Imbestigahan muna ang taong yan! At kung may merit ang kaso, saka patawan ng parusa! At huwes ang magagawad ng parusa! Hindi yung basta binugbog mo na lang yung taong yan! Bakit? Sino ka ba? Bakit? Dito ako nagtatrabaho sa Court of Appeals! Bakit? Abogado ka ba? Bakit? Ano ba sa tingin mo? I'm taking custody of this man. At korte na ang bahala sa kanya. Halika na. Huwag mo harangin. Ididimanda kita ng obstruction of justice. At police brutality. Halika na. Hop! Police brutality. Sige ho. Maraming salamat to, attorney. Kaya ako lang naman ang nagawa yun dahil may sakit ng kapatid ko eh. Kahit na, hindi ka pa rin dapat gumagawa ng mga bagay na labag sa batas. Tingnan mo sarili mo. Ang lakas-lakas mo, bakit hindi ka magbanat ng buto? Ito ang tandaan mo. Oras na mahuli pa kita uli, ako na mismo magpapakalaboso sa'yo. Entiende? Opo, attorney. Oh, lima ko. Nandiyan ka na pala. Eh, sir. Tanghali na. Pasensya na ho kayo, sir. Napuyat ho kasi ako. Palta mo na lamang si Simon. Sige ho. Sige. Simon, Sir, yung kotse ni Justice, linisan mo ha. Oh, sige. Gracias, senyor. Diyan na kayo. Oh, Mon. Ano yan? Mo muna to. ano to? Ha? Ulam natin. Galing sa Buanga. Uy! Lakungaracha. Nakukuratsa! Ang sarap! O sige, ikaw muna maglampasi dyan ha. Walang problema. Lakungaracha. Lakungaracha. Ano pa ang ginagawa mo dyan? Absuelto ka na. Atty. Villarman! Anyero, kumusta? Mabuti. Matagal na ka pinaganap sa mga Hindi ko kaya ako nagkamali ng tingin, sir? Attorney ka nga ba? Mabuti. Mr. Urbano. Tony Atty. Canales po. Oh, Anyero, Malapit ano ba na. ang lista natin? Diyan, sa sala ni... Pag nakatapos na ako, Oh, Judge Ruiz. tatawagin mo na rin akong Sa hapon. attorney Oh, sige. Oh, anong Cesar. ito nga pala, Klima. kailangan tapusin. My darling, oh my darling, oh my Julfa Clementine, mi amor, hasta cuando? Oh, my Julpa Clementine. Buenas noches, señoritas. Buenas noches. Ay, naku! Baka kayo magkandara pa! Buenas noches, señora. Ang inyong bagong kapit kwarto, Attorney Cesar Climaco. Mi esposa, Julfa Floreta Climaco. Sambuangueño! Eh, ano sa akin? Buenas noches. Oops. Ito ang magiging pugad ng ating pagmamahalan. Ang ating munting palasyo. Attorney ka ba talaga? Pag-utusan po ninyo, Mukha nga kayo utusan. Asan ang salasit nyo? Ay, wala rin silang frigidaire. nesesita ba yon? Hindi na siguro kailangan yon. At saka, kama. Wala kayo? Saan kayo matutulog? Sa lapag?
Alam niyo, senyora, mas komportable kami kung nakadikit kami sa lupa. Dahil ang tao, habang lumalayo at umaangat sa lupa, ay lalo lumalayo ang kanyang loob sa kanyang kapwa. Mataling haga. Senyora, pwedeng pakisara ang pinto? Muchos gracias, señora. Simula lang ito ng hirap ng buhay ng isang abogado. May isang abogadong katulad mo. Sa klase ng utak mo, alam ko hindi ka kayang baluktutin sa pangangalaga sa batas at pagbibigay ng katarungan. Alam ko pagdating ng araw, ipagmamalaki kong ikaw ang naging asawa ko at ipagyayabang ng mga anak mo na ikaw ang kanilang naging ama. Si Cesar Climaco. Hindi ka mabibigo. Patotoo sa sinabi ni Julfa, naging maalamat ang sumusunod na paninindigan ni Cesar sa batas at katarungan. Pangahas, matuwid, matapang. Itinampok niya ang kanyang sarili bilang huwaran ng isang tunay na lingkod bayan kalaban ang lahat ng uri ng katiwalian ng gobyerno. Nang ideklara ni Presidente Marcos ang martial law noong Setyembre 21, 1972, si Cesar ay isa sa pinakamasugid na disipulo ng pagtutol. Placing the entire Philippines under martial law. This proclamation has to be implemented upon my clearance. At kabilang si Cesar sa mga lider oposisyong itinulak ng martial law upang umalis patungong Estados Unidos. Sa isang pagpupulong na ginanap kasama sina Ninoy Aquino, Raul Manglapus, Soc Rodrigo at Cesar Climaco. Inuuna muna natin ang ating sariling kaligtasan kaysa sa problema ng bayan. Pwede mo bang linawin yung sinasabi mo? Kumbaga, boxing. Ang kailangan ay harapin natin si Marcos kung saan ring siya naroon. Hindi yung, andito tayo sa Amerika, andun siya sa Pilipinas, magsusuntukan tayo. Aba, hindi tayo magpapangabot niyan. Mabuti kung ang mga braso natin ay parang braso ni Elastic Man. Ahaba, tatawid sa Pacific Ocean, hakan sa Malacanang. Hindi ba, Ninoy? Sa madalit sabi, babalik ka sa Pilipinas. Naku, delikado ka dun, Cesar. Delikado mga katulad nating oposisyon dun. Kahit dito, delikado rin ang buhay natin. Dahil mahabang galamay ng kalaban. Mag-iingat ka, Cesar. Kailangan ka namin. Ayoko may mangyari sa iyo. Ikaw ang mag-iingat, Ninoy. Mas kailangan ka ng sambayan ng Pilipino. Mr. Climaco, ba't ko naisipan mo uwi dito sa Pilipinas? Pilipinas lang nag-iisang bansang pwede kong uwian. Ang ibig kong sabihin ay inaabado niyo na ba ang paglaban sa diktatura, Mr. Climaco? Anong paglaban? Ang kilusan niyo roon, sa Amerika. Nakakaburyong doon. Baka kamala-mala nyo kami-kami na ni Nanino magsuntukan doon. Malayo sa tunay na kalaban. Sir, hindi ba kayo natatakot sa maaari mangyari sa pagbabalik ninyo? Abay, tinamaan ng lintik. Kung sa sariling bansa natin matatakot pa tayo. Aba, mawawalan tayo ng lugar sa mundong ibabaw. Mabuti pa, magbigti na lang tayo lahat sa puno ng kamatsile. Sir, marami nangangamba para sa inyo. Bakit naman? Bilang leader ng oposisyon, kayo ay lohikal na gugustuhin ni Marcos na malis sa kanyang landas. Kalokohan.
Mas gugustuhin ni Marcos na buhay ang oposisyon para ipangalandakan niya sa buong mundo na lehitimo ang kanyang paghahari. Mr. Clem, ako huling tanong ho. Shoot! Kailan ho kayo magpapagupit ng buhok? No. Dahil isinumpa ko na habang naririyan ang martial law at nakaupo si Marcos, hindi ko ipapuputol ito. Ipapuputol ko lamang ang buhok ko. Alin sa dalawang bagay? Una, alisin na ni Marcos ang paghahari niya, ang pagkadiktador niya, o putulin muna niya ang paghahari ko. At tungkol naman sa buhok ko, hayaan na ninyong maging laki ako sa layaw. Chef Brooks! Ang siyudad ng Zamboanga na aking sinilangan ay isang huwarang bayan ng lupang pangako. Isang siyudad na dati ay dinuduyan sa kulay at ganda ng mga bulaklak. Pero ngayon ay dinidilaan na ng apoy ng impyerno. Naging siyudad ng takot at sindak dahil sa walang patubanggang bantayan dito. Kidnapan doon! Pagbobomba sa bawat sulok! At laganap na terorismo! Bakit nangyayari yan? Dahil sa kapabayaan ng kasalukuyang rehimen! Dahil sa pangungurakot ng matataas na opisyales! At dahil din sa pangabuso ng ilan sa mga pulis at militar. Hijo de la cucaracha. Ito ba ang siyudad na iwanan natin sa ating mga anak? Ito ba? Mga mahal kong Zamboangueños! Mga kaigsoonong ko, imangatay manghud ko, ipagkaloob niyo sa akin ang pagkakataon upang ibigay ko sa inyo ang isang pamahalaan na tapat sa batas, makatao at mapagkandili sa maliliit. Simulan na natin. Mabuhay ang Pilipinas! Mabuhay! Viva Zamboanga! Viva! Mga kababayan, tapos na ang komedya ng kampanya. Ngayong minarapat ninyo akong mahalal na mayor, harapin na natin ang tunay na drama ng Zamboanga, the city of sudden deaths and Armalites. Number of persons killed 225. Kidnapped. Yes. Robbed. 208. Bingo. Dad, alam nyo, peligro yung ginagawa nyo eh. Maraming military masasagasaan dyan. May ipit lang kayo. Rini, sinasabi ko lang dyan ang katotohanan. Mayor! Kung ako sa'yo, aalisin ko na yan. Wala kang mahita dyan. Anong walang mahihita ang pinagsasabi mo? Mag-usap pa tayo. Alam mo, Mayor, maraming magagalit sa'yo dyan. At saka masamang biro yan. Totoo yan, hindi biro.
Ang lagay kinikiliti ko lang ang manhid na konsyensya ng mga militar at mga opisyalis dito. Tungkulin lang pangalagaan ang kapayapaan at kaayusan dito sa Zamboanga. Pero bakit hanggang ngayon? Padami ng padami ang bilang ng mga krimen na hindi nalulutas. Aben? Mayor, pinapaalalahanan lang kita. Pinaalalahanan din kita, Orly. Kilala kita. Mula ulo hanggang sa mga kukumong patay sa paa. Kung nung araw, umuobra ang mga iligal na gawain mo dito sa Zamboanga, ngayon, hindi na po pwede yon. Dahil ako na ang mayor dito, hindi na kita papayagan. At kapag pinagpatuloy mo yan, isa sa atin ang madadagdag sa listahan na yan. At ahitin mo nga yung balbas mo. Baka pamahayan pa yan ng kuto. Rene! Buenos días, hijas, hijos. Assalamualaikum, Mayor. Alaikum assalam. Santiki, 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 Bustaki, 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 Wag butiki. ¿No la cuachan la escuela? Hindi po. Muy bien, muy bien. May pasalubong ako sa inyo. Wala niyo kung ano, hindi to ba? Kosamon Candy! Candy! Abra la mano. No hay de qué, no hay de qué. Oo. Oo. Oh, sino pang wala? Sino pang wala? Ako, Mayor! Ako! Oh, Jenny! Kumusta pag-aaral mo, iha? Buti naman, Mayor. Kasi po, gusto ko rin po maging Mayor. Katulad ninyo, paglaki ko po. Bien, bien. Kaya lang po, Mayor. Mahirap lang po kami. Baka hindi po ako makatapos ng pag-aaral. Pobre Montu. Hayaan mo, Jenny. Akong bahala sa pag-aaral mo. Yokoy daw. Salamat po, Mayor. Gracias. No hay de qué, no hay de qué. Pronto ka muna kami na. Pronto ka mo. Strict na. Hoy! Gising! Mga kangreho! Kaya hindi umunlad ang Pilipinas dahil sa katamaran? Kangreho! Usa ba? Kangreho, kangreho, kangreho! Usa ba? Kusa ba? Dispensa kung naestorbo ko ang pagtulog mo. Tamad! Ako na! Baka mapagod ka. Baka mapagod ka. Tuloy na pagtulog mo. Huwag na po. Ako na sabi! Kangreho! Pag nahuli ko kayong uling tatamad-tamad, sesante kayong lahat! Mayor! Resign ka na ba?
Mukhang ikaw na ang bagong kaminero ngayon, ah. Bambolyas na mga tatay nyo may luga! Buenos dias, Mayor. Buenas, malas! Inalas ang araw ko dito sa mga tamad na kaminero. Mayor, Bakit? magpapakasal unta kami dalawa. Magpapakasal. Oo. Hindi ka ba tinakot nito? Hindi ho, Mayor. Hindi ka ba nabibigla? Ako nga ho ang nabigla, Mayor eh. Nasa gulang na ba kayo? Ah, 23. 21 na ho ako. Kailan ba niyo planong magpakasal? Total, preparado ng papilis, Mayor. Kung pwede, sa susunod na biyernes na ho. Biyernes. Pecha 13. Naka! Malas na araw yung para sa kasal. Bakit hindi pa ngayon? Ho, paano ho yung mga ninong at ninong namin sa kasal, Mayor? No hay problema. Oy, Polano! Polana! Mga kamineros! Ven aquí pronto! Bakit ho, Mayor? Bakit ho? Bakit ho, Mayor? Kayo ang magiging mga ninong at ninang sa kasal nitong dalawa. Mayor, paano yung handa namin? Maghahanda kami. Huwag na kayong maghanda. Magkakagastos lang kayo. Ipunin na lang ninyo. Ilagay sa isang maliit na negosyo para umunlad. Mangungubida kayo. Pakakainin ninyo. Pag hindi masarap ang handa, mapipintasan pa kayo. Kayong bahala, Mayor. Hawak ng kamay. Umpisahan na natin. Ano pangalan mo? Joselito po. Joselito. Ikaw? Julieta po. Julieta. Joselito, Opo. tinatanggap mo ba si Julieta Opo. na maging asawa? Opo. Ikaw, Julieta, tinatanggap mo ba si Joselito na maging asawa? Opo, Mayor. Iha, may panahon pa para umatras. Hindi na po. Lab na lab ako dyan, Mayor. Bueno, sa kapangyarihang ipinagkalob sa akin ng saligang batas, ikaw, Joselito, at Julieta, ay inihayag kong mag-asawa na. Oh, Joselito, beso sabroso. Isa pa. Tama na. La kontrata. Congratulations. Thank you po. Pluma. Pluma. Ito po. Talikod. Iha, palagay ko mahirapan ka sa kunayhong ito. Oh, my Julfa Clementine, mi amor, hasta cuando? Oh, my Julfa Clementine. Oy, ikaw ba naman wala ka nang alam kantahin sa akin kundi yan, ha? May pasalubong ako sa'yo. Alam ko kung ano yan. Ano? Dihat pandesal. Paano mo nahulaan? Kailangan pa ba namang hulaan? Huling-huli ko na yung ugali mo. Kahit na sinong talpulano, alam ko saan ka susundutin. Alam ko saan ka kikilitiin. Sa bagay, mabuti yan, ano? Transparency in government service. Parang silip na silip. Walang tinatago. Mabuti lang pala, naging ombre ako. Isipin mo lang kung anong masisilip sa akin kung naging babae ako.
Akin na nga yan. Iba na naman yung tono ng pananalita mo eh. Aba. Nagbibigay ng motibo, ah. Mainit pa yan. Parang nung unang dinala mo sa akin pandesal, hot. Hot pa rin ako. Maya ka nga, matanda ka. Mi Julfa, amor! Ay, que dulce y oloroso pagayut hasta ahora. Sabroso! Skandaloso. Parang gusto kong gumawa ng milagro. Sa tanda mo na yan, kung sakali, milagro nga. Gusto mo akong subukan, ha? Oy, ikaw ang lakas ng loob mo. Kala mo naman may ibubuga ka pa, no, ha? Sa dami ng lawit ng katawan mo, pelo yan lang teka da largo, buhok mo na lang yung humahaba, no? Them are fighting words. Gusto mo makita, ha? Ay, skandaloso. Buenas noches, Dad. Buenas noches, Rini. Buko. Skandaloso. Akala mo ba say by the bell ka na? O tumigil ka na, kumain ka na lang ng pandesal mo. Kiri. Tama na, tumigil ka na. Ano ba? Halika. Tamtalan mo na nga ako, nakakaya sa mga bata. Huwag mong sabihin matrona ka na. Anong matrona? Vieja. Hoy, ikaw yung matanda dyan, ha? Oh, huwag ito na, amor. Huwag ito na trono. Ano ba yung mga bata? Si Ewing. Klima ko. Siya ay gwapo, pero gago. Dahil manasa. Daddy ko. Tingnan mo nga yung anak mo, lasing na naman yan. Erwin, Ay, Mayor, claim ako? lasing ka na naman. Walang magawa eh. Inutil ka na ba? Ang dami-daming problema ng bayan, wala kang magawa. Borachon! Burachon. Ito ang burachon. Erwin! Hoy! Yang hawak mo, baka pumutok yan, ha? O, talagang ipuputok ko to ano ngayon, ha? Erwin! Ah. Ha? Erwin, basta ya! Bakit may baril ka? Akin na yan. Lalatayan kita. Akin na yan! Ayoko. Hijo de conejo, bakit mo kailangan humawak ng baril? Bakit? Dahil dito tayo nakatira sa Zamboanga. Ang pugad ng mga kriminal. Nandito ang mga hold-upper, smuggler, killer, mga pulis na ulol, mga militaring abusado. Kaya may baril ako. Kaya gusto mo tumulad sa kanila? Oo! Gago ka! Mas gago kayo! Halimo ang mga kalaban nyo, ano pinalabing sandata? Pwet! Laway! Tama na yan, Erwin! Sobrang lang paglapastangan mo sa daddy, ha? Hindi ko siya nalapastangan. Gusto ko lang paintindi sa kanya na napakalaki ng gulong pinasok niya. Lahat tayo dito apektado, alam mo ba yun? Masayo isang siraulang katulad ko. Na alam ko na kahit anong oras ako lumabas ang bahay na to, upakan ako ng mga kalaban niyan! Hindi sa bungangan ng baril binubog ang tapang ng tao. Hindi rin sa bigwas ng kamao.
Desperado ang mga taong yan, Mayor. Bumubula na bibigyan, Mayor. Mahirap na awatin yan. Panay buhay ang malalagas. Kailangan awatin sila. Dad! Huwag, Dad! Delikado ang buhay mo. Baka tamahan ka riyan. Bahala na. Dad! Huwag, Dad! Iwan ka rito! Iba ka po si Daddy, pare. Kaya na yun! Tigil! Hundo ka mo! Magsitigil kayo! Hundo ka mo! Hundo! Magsitigil kayo! Magsitigil kayo! Ano ba nangyayari sa inyo? Bakit hanggang ngayon na hindi pa matigil ang matagal na alitan na yan? Magkakaupusan lang ang mga lahi ninyo. Isama na ninyo sa libig ng mga ninuno ninyo ang matagal ng alitan na yan. Umalis ka dyan, Mayor! Sino nagsalita? Alex? Iho de koneho ka? Kung iginagalang ninyo ako bilang ama ng bayan, pakikinggan ninyo ako. Ngayon, kung ayaw ninyo ako sundin, ituring na ninyo ako isang kaaway, pero hindi ako alis dito. Umalis ka dyan, Mayor! Pabayaan nyo kami! Hashim, isa ka pa. Matatapang pala kayo, ah. Pero bakit kayo nakakublir yan? Para kayong mga dagang nagtatago sa lungga. Pag silabas kayo at magsabayan, magubusan kayo. Pero unahin muna ninyo ko. Dahil masakit para sa akin ang makita kayong nagpapatayan. Ano? Hala! Bira! Matabil. Yan si Mayor. Mabuti naman at pinakinggan niyo ako. Magkamaya na kayo. Kung ano man ang alitang minanan niyo sa inyong angkan. Kalimutan ninyo, ha? Oo, Mayor. Makakaasa kayo, Mayor. Ang barter trade na nilikha ni Presidente Marcos para sa Zamboanga
ay nakabuti para sa ating syudad. Bukod sa maraming mga walang hanap buhay ang nabigyan ng trabaho, naging sentro pa tayo ng negosyo dito sa Mindanao. Pero sa salitang aso, ang barter trade ay parang butong pinag-aagawa ng mga sakim. Yan ang punot dulo ng lahat ng malalaking labanan. At yan, sa pantala nagsisimula. At alam na marami, nakadaali sa dating ng barko dito sa Zamboanga. 25,000 ang napupuntang lagay doon sa nagproproteksyon. Kami naman, Mayor, hindi namin madampot yan dahil wala pa kami sapat na ebidensya. At saka, walang maglakas ng loob magungso Dahil alam ng lahat na nakasandal yan sa mga taong nagdadala ng legal na bakal. Legal ito, di ba? Mayor naman, hindi naman ako. Kasagamo ko eh. Ano? Kumusta? Ha? Eto, mabuti. Eto. Ay, siya nga pala. Pakisabi nga pala kay Orly, may darating na transaksyon galing sa Malaysia. Kay Mr. Moranyon, kayo nang bahala magbantay doon, ha? Kompleto, Beto? Maaari ba naman magkulang yan? Huwag kang mag-alala, kaibigan. Kami ang bahala sa mga transaksyonist ni Mr. Moran. At huwag mo rin kalilimutan. Basta rito sa pier, walang maaari sumaling sa amin. Alam ko yung pare. Paano? Okay. Ang dami niyan ah. Sample pa lang yan. Hindi lamang yan, Orly. Meron pa yung kasunod. At sabihin ko raw sa iyo na meron tayong 50 mil buwan-buwan kada shipment na mapalusot natin. Mapalusot? Bakit? Meron na ba tayong hindi napalusot? Ikaw, ilan dumating ngayon? 5 dumating ngayon, boss. Pero marami na kayo sambay sa bunglaw. Ilan? 5. Marami na kayo sambay sa bunglaw. Nagpapalamig lang dahil marami umiikot na kosa. Alam mo, kaya mainit. Hindi mo pa ginagamitan ng air condition. Ang bango. Amoy pinipik. Teka muna. Pare, maliwanag ito ha. For the boys. Para sa lahat ng boys. Teka muna. Di ba yan for the boys? Paano naman yung sa amin? Paano naman yung for the girls? For the girls. Siya nga naman, Orly. Paano naman kami? Okay. For the girls. Ha? For the girls, pare. Wow. Yan. Bahala ka na sa kanila, sweetheart. Kay Orly. Cheers. Puro kayo kay Orly. Ang pinakamalaking racket ay ang technical smuggling. Ang mga kalakal na idinadaong dito sa Zamboanga ay hindi ipinagpapalit sa mga produkto ng Pilipinas ayon sa magandang intensyon ng barter trade. Ito'y ipinupuslit at inaangkat na paninda. Malaking halaga ang nawawala sa gobyerno. Milyon-milyon na dapat mapunta sa buwis. Kaya, Karim, Said, sa inyong magkapatid ko ipinaubaya ang arastre. Sige, dahan-dahan lang. Hop, dahan-dahan lang. Sige, okay. Sige, tuloy. Sige, okay na. Tigil! Hindi ba sinabi ko sa inyo, hindi nyo may lalabas ng kargamento ito ng walang tamang papeles? Tiniente, alam kong darating ka. Sandali lang, pag-usapan natin to. Ito, para sa iyo at mga bata mo. Di tayo magkakaintindihan yan. Tiniente, pabayaan mo na yan. Pitch lang naman yan Patuka sa manok. Pizza? Kailan pa natutong tumuka ng maling ang mga manok? Aba, tol, tuturuan pa natin gumamit ng abrilata mga ngayon. Tiniente, baka makarating kay Orly ito.
Huwag na tayo magtakot ang pamuran. Ibalik mo ang kargamentong yan sa kanyang pinagmulan. Kung hindi, kukumpiskahin namin yan. Alam mo, Moran, patagal na kaming takot eh. Takot na cute. Talagang matigas yung magkapatid. Palibhasa. Wala nang pinagmalaki kundi si Climaco. Kaya marami tayong shipment na pinabalik. Eh, pati nga koleksyon natin na purnada. Natural lamang sa mga taga-barko ang hindi magbigay. Kung hindi rin lamang sila makapagkarga at diskarga. Madali yan. Madali nating magagawa ng paraan yan. Paano, sweetheart? Maghahanap buhay muna ako, ha? Sige. Kailan mo ako ilalabas ulit? Siguro hintayin mo muna magkapera ako, no? Hindi naman kita pinagagastos, ha? Kahit man lang panggasolina ng sarili kong auto, sana dapat sa akin nang gagaling. Kaya nga nainis ako sa sarili ko eh. Nasabi pang anak ako ng mayor, wala naman akong kapera-pera. Huwag ka na mainis. O ano, Orly? Hindi ka na kumikibo. Anong gusto mong gawin ko? Hindi mo ba alam na araw-araw, kalating milyon na nawawala sa atin dahil sa kaigpitan ng magkapatid na yun? Alam mo pala eh. Anong ginagawa mo? Eh bakit dakdak ka ng dakdak, hindi ka gumawa ng Ano paraan? gagawin natin? Sally! Sino yun? Oh, wala, kaibigan ko lang. Nagpahatid kasi ako dito, eh. Kanina ka pa inaantay ni Orly. Ang dami naman kasing checkpoint dun, eh. Sige, pasok na. Kung hindi mo kayang pasayawin yung magkapatid sa tugtog, di, taranahin mo na lang si Mayor. Saka, anong ginagawa ng dami ng pera mo? Boss, si Maggie, oh. Sabi ko sa inyo, boss, darating eh. Sandali. Ba't ngayon ka lang? Marami kasing checkpoint dun, eh. Sinabi ko naman sa'yo, banggitin mo lang pangalan ko sa checkpoint, ha? Binanggit ko naman, eh. Kaya nga nandito na ako, eh. Ako, wag mo ko niloloko, ha? Malaki na ang puhunan ko sa'yo. Kailan ba kita niloko? Golondrina Marcaida. Taga Ipil, Zamboanga. Masipag ka ba? Si Mayor. Bueno. Ang kailangan ko dito ay isang masinop sa trabaho. Ay, dyan ho ako expert. Magaling ho akong bumutingting. Sigurado ka? Bakit hindi ninyo ako subukin? Masisiyahan kayo, Mayor. Ano namang posisyon ang gusto mo? Kayo ho ang bahala. Kahit ho anong posisyon, kaya ko. Kahit na pahiga? Si Mayor naman. Nakakahiya naman. Baka makita ng sekretaryo ninyo. Bakit hindi na lang tayo magkita sa labas? Magkita sa labas? Bigyan ninyo ako ng calling card nyo. Tatawagan ko kayo. Para makita nyo naman kung paano ako magtrabaho. Oo ba? No name, no home, no phone, no money, no honey. Pero paano ko kayo tatawagan? Aling Golondrina, ang kailangan ko dito ay isang masipag na empleyada. Hindi kirida. Hindi pwede sa gobyerno ang pahiga-higa. Patagi-tagilid, hindi rin. Patayo-tayo, no pwede. Ang kailangan ay nakasubsob ang ulo sa trabaho. Kaya mo? Ta intende tu?
Bueno, Aling Golondrina, adios at marami pa akong gagawin. Kahit anong posisyon, ha? Akala niya, makukuha kayo ng pakindat-kindat, palabas-labas ng hita. Anong klase kayang kuryente ang dadapo sa akin pag pinatulang ko ang kukaratsang yun? Buenos dias po, Mayor. Buenos dias, Jenny. O, halika. Wala ka bang pasok? Kasi po, may sakit po nanay ko ngayon eh. Anong sakit? Nilalagnat po siya. Kawawa naman. Uminom na ba ng gamot? Opo. Hindi nga po siya nakakapagtinda ngayon eh. Ay, katapusan nga pala ngayon ah. Sekretaryo, ay, yung alam mo si Jenny. Oo nga pala. Sandali. Ay, ito. Ito pala. O, ito, Jenny. Gracias po, Mayor. No hay de qué, no hay de qué. Tsaka nga po pala, Mayor. May iririgalo po ako sa inyo ngayon. Ito po, oh. Oh, Buksan niyo po. a ver. Uy. Ang ganda. Mahal siguro ito ah. Saan mo binili? Hindi po, Mayor. Project lang po namin yun sa eskwela. 90 pa nga po ako dyan eh. Uy, ang galing. Eh bakit mo naman naisipan ibigay sa akin ito? Nakakalimutan niyo na po ba, Mayor? Pebrero 29 ngayon. Kumpleanyo niyo po. Happy birthday, Mayor! Gracias, Jenny. Buenos dias, Mayor. O, Moran. Buenos dias. Mayor? Sienta. Sienta. Ah, ano ba may paglilingkod ko? Meron ako magandang balita, Mayor. Sige. Oy, maganda nga ang balita. Saan mo nadugas yan? Si Mayor naman, laging nagbibiro. Alam mo naman akong taong legal na legal. Legal na lagay. Aray ko. Bakit? Pumilantik ba ang tutuloy mo? Eh kasi ho, Mayor, parang masama ang pakinggan sa tenga yung salitang lagay. Sabihin ho natin na regalo lang. O, di regalo. Iyan, magandang pakinggan. Depende sa regalo. Oh, Mayor, 200,000 piso. Para makuha namin ang kontrata ng arastre sa pier. O kaya, bilangin nyo. 200,000 piso. Payat? Mayor, dagdagan po natin. 500. Para mapalatuhan ko naman ang aking mga empleyado at si sekretaryo. Maraming anak ito. Call, Mayor. 500. 500 milyon. Ho! Naharap tayo sa malaking problema, Mayor. Hindi lingid sa inyong kalamahan na si Orly at si Moran ay magkasapakat. Mahirap silang banggain. Malakas sila sa itaas. Kaya nilang paglaruan ng batas. Nuayo que ver kung malakas man sila. Kung itinuturing nilang bulag ang batas, nagkakamali sila. Dahil may mga ngipin din itong kakagat sa kanila. At ang mga ngipin na yon,
ay ako, ikaw at si Sahig. Tayo ang sasakmal sa kanilang kasamaan. Mayor, umasa kang karamay ninyo kami magkapatid sa inyong magandang layunin. Sige, dalhin sa bodega lahat yan. Balikan nyo to, pagkatapos yan. Hoy, tigil! Mayor? Ako nga. Sino sa palagay mo? Si Kulafo? Huwag mo ituloy yan. Mawawasak yung jacket mo, sayang. Doon! Baba! Oo! Baba kayo! Mga simbergwensa! Matagal ko na kayong pinagsabihan. Inulit nyo ba? Sabihin nyo sa Talpulano amo nyo na hindi ko siya titigilan. Mga kabrones! Diba? Matulog? O hindi sa inyo eh. O ikaw, dyan ka Bukas lang na ha? sana mga jacket ninyo. Yan pala munisipyo. Sige lahat. Sige, kami na. Kami na. Ano? Yeah. Karim. Vamos. Muran, masama ang balita. Lahat ng kargamento natin, nakakumpis ka. Ha? Ang lakas naman ng loob mong humarap sa akin ng buhay! Alam mo ba kung ilang milyong piso yung kargamentong pinakumpis ka mo? Alam mo? Ha? Ha? Gusto ni Clema akong dumiretso. Tignan ko lang kung hindi sumakit ang ulo niya sa lahat ng problemang ibibigay ko sa kanya. Kapag hindi niya tayo tinigilan, ang grupo ko na ang tutumba sa kanya. Mayor, yung Southern Academy, binomba. Ha? Puso terorista! Jimmy! Mayor! Mayor, dito! Jenny! Diyan na kayo! Ayúdale! Ayúdale, boy! Tulungan nyo! Tulungan nyo! Ayúdale! Oh. Yayega pa ka mo. Ang lapit-lapit ng kampo ninyo, ngayon lang kayo dumating? Ano kayo? Mga pagong na bingi? Hindi nyo narinig ang sabog? Dumating pa kayo? Anim pang damo kung patay ng kabayo? Mga estupido! Listen! Bobo!
pistula ng Vietnam. Ngayon alam ko na kung bakit maraming taong nagre-rebelde. Naiingit ba sila? Hinahamon ba nila si Mayor? Ano ba ang gusto nila mangyari? Dahil sa kakulangan ng lideratura sa taas. Bakit ganyan ang nangyayari? Tingnan mo. Ha? Ang daming namatay. Araw-araw nadadagdagan ng mga namamatay. Ha? Nakakalimutan niyo na po ba, Mayor? Pebrero 29 ngayon. Kumpleanyo niyo po. Happy birthday, Mayor! Alam mo, Cesar, mukha yatang masyado kang nagiging sensitibo ngayon. Pero huwag kang mag-alala. I will see to it that your complaints about Zamboanga are acted upon. Paimbestigahan natin ang mga nirereklamo mong abusadong militar at pulis. Thank you kung ganon, Mr. President. Maaring ito'y hindi mo alam. Pero habang lumalala ang pang-aabuso ng iyong mga tauhan, lalo lang nasisilip ng bayan na humihina ang kontrol mo sa kanila. That's not true. Oh, yes. Marcos is in control. Huwag kang siguro, madam. Ang dakilang si Indira Gandhi ay pinatay ng sarili niyang Royal Guards. He is powerful. Sinabi mo pa. Susubok ang lakas ng isang lalaki sa tagal ng resistensya niya sa isang babae. Kaya ka na naman, Cesar. Alam mo diyan ako bilib sa'yo. Ultimong kalaban mo, kaya mong patawanin. Ipaputol mo na kasi ang buhok mo, Cesar. Mapuputol ang kaligayahan mo. Mukha ka kasing dirty old man dyan sa ayos mo. Excuse me, madam. Not a dirty old man. Just a sexy senior citizen. May iba nga pala ako, Cesar. I want you to go to the United States. Sabihin mo kay Ninoy at sa mga kasama niya, natigilan na nila yung pagpupustura nila sa Amerika. Kung gusto nila, talisin ako sa kapangyarihan. Bumalik sila rito. Harapin ako sa isang malinis na halalan. That much I can promise them. At naniwala ka naman sa diktador na yon. Kung tapat man si Marcos o hindi sa kanyang mga sinasabi, huwag na natin pagtalunan. Ang punto ko ay ito. Sa tagal ng pakikipaglaban nyo mula dito sa Estados Unidos, ay wala pa rin nangyayari. Kung uwi kayo at doon makipagbrasuhan, baka sakaling magkaroon na kayo ng resulta. Tulad ko. Anong katulad mo? Napatunayan kung kaya natin manalo sa eleksyon. Hindi ka nanalo sa eleksyon dahil binoto ka ng tao. Nanalo ka dahil pinayagan ka ni Marcos. Yan ang problema natin dito sa oposisyon. Tayo-tayo ay nagdududa sa isa't isa. Tigilan na natin to. Kalimutan natin ang pangpersonal na ambisyon. Ang isipin natin ay ang bayan. Papayag naman kaya si Marcos na manalo rin kami sa eleksyon, katulad mo. Hindi pinayagan ni Marcos na manalo ako. Ang taong bayan ang hindi pumayag na dayain pa sila. Ang Pilipinas ay parang isang barilis na siksik sa pulbura. Sa isang kapirasong kislap ng apoy, ay sisiklab na ito at sasabog. Sino sa atin ang magkikiskis ng posporo? Aber? Sino?
possible death was reported. Assassinations serve a purpose, he said. I have to suffer with my people. The Aquino assassination, like other assassinations, has sparked conflicting theories and unanswered questions. The assassin emerges from those heads. The alleged assassin, later identified as a professional hitman, is then gunned down by security men. But one passenger on the shadows and fires one shot into Aquino. In the government's reenactment, Aquino's plane said he saw the alleged assassin pushed out of the police van, and several others said they thought the security escort shot Aquino. The government says that's impossible because they did not carry guns. Then there's the question of access. How did a man with a gun and without a pass or identification get into the restricted area? And how did he know where Aquino was going to be? The family ordered the coffin left open, his wounds and blood-stained clothing unaltered. Pabalik sa kanya. Hinamon ko siyang umuwi. Cesar. Cesar, huwag mong sisihin ang sarili mo. Daddy, pinutol na nilang puno. Madali nilang matatagpas isa-isa ang mga sanga. Isa ka ron, Daddy. Susunod ka na. Erwin! Erwin, kosa ta konversa. Ano bang pinagsasasabi mo? Dad, konting ingat lang. Diyan sila nagkamali. Sila na rin nagkiskis ng posporo para sumabog ang isang barili sa pulpura. Ang pagkamatay ni Ninoy ang simula ng pagbagsak ng rehime ni Marcos. Hoy! Ano ba, Cornel? Ano ba may paglilingkod ko? Bago sagutin niya. Bitawan ko muna ito. Baka kasuhan mo pa ako ng illegal possession ng martilyo. Ano ba natin? Mayor, masyado nyo yatang ginagatungan ng mga mamamayan para mas lalo silang magsiklab. Ikot ko na iho. Sino ba nagsindi? Mayor, malaking gulo na ang ginawa dahil sa pagkamatay ni Ninoy. Huwag nyo nang dagdagan pa. Alisin nyo ng karatulan ito dahil ito lamang... Dahil utos ng amo mo. Ganun ba? Dahil pag natutong magrebelde ang bansa, magsisiklab ang riot, Mayor.
Dahil magigising na ang mga Pilipino. Pero sa panahon ngayon, Coronel, hindi na ninyo kayang pigilin ang kimkim na galit ng mamamayan. Busalan nyo man ang bibig ng bawat isa. Nariyan pa rin ang busina. Batingaw o pati na urinola. Paingayin nila ito para mailabas ang galit ng bawat isa. Sobrang tapang ninyo, Mayor. Yan na lang ang natitira sa akin. Ubus na ang takot sa katawan ko. Mayor, huwag kang pagigitna sa mga nagsasalubungang bala. Pagkatamaan ka. No importa. Total, isang bala lang ang katapat ko. Ayaw ko may masabi na ang Zamboanga ay nagkaroon ng isang duwag na mayor. Coronel, nagsisimula na maging dilaw ang silangan. Kaya kung marunong kang kumain ng prutas na balingbing, umpisahan mo na. Kung gusto mo naman, yung seradong balingbing, ayan. Sir, palala na ng palala ang nangyayari dito sa Zamboanga. Mayo, kung ano't ano man ang mangyari, hindi natin pababayaan si Mayor. Yes, sir. No sabi yun, pero malapit lang. Dad, malapit lang yun. Oo, tingnan natin. Inaambos sila Teniente! Buhay pa yung isa, tulungan natin! Buhatin natin, tulungan niyo ako!
Kung na sino may kagawa sa ito, Karim. Ididilig ko rin ang kanyang dugo sa lupa ng Zamboanga! Sa lupa ng Zamboanga! Ididilig ko rin ang dugo! Ididilig ko rin ang dugo! Mayor, gaano katotoo ang balita na kumakalat ngayon sa Zamboanga na kayo raw may pakana sa pagkamatay ni Karim? Hindi totoo yan. Ang pagkamatay ni Karim ay pakana ng mga taong gustong pag-awayin ng mga pamilya namin at gustong patalsikin ako sa pwesto. Ang nangyari ito, sinisiguro ko sa inyo, ay makakarating kay General Ramos. Sapagkat sa ngayon, siya lamang opisyal ng militar na pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Sa palagay niyo, Mayor, sino naman ho kaya ang susunod? Ako. Sekretaryo. Mayor. Ang lahat ng papeles na dapat kumpirmahan, ihanda mo na. Yung iba hindi ko pa tapos. Bukas na lang po. Baka hindi na ako abutin ng bukas. Ho? Kung sakasakali may mangyari sa akin, ang pwesto ng mayor, huwag mong ibibigay sa iba. Hawakan mo. Si Mayor. Sahid, pati ikaw ba ay naniniwala na ako ang pumatay sa iyong kapatid? Mayor, kung akala mong naniniwala kami sa mga binibintang sa'yo, nagkakamali ka. Hindi naman kami ganun kababaw eh. At saka, kung ikaw ang tumira sa kapatid ko, nung gabing yakap mo ang kanyang bangkay, dapat kasama ka na niya nun eh. At saka, Mayor, itinuring ka namin parang ama eh. Wala naman siguro amang papatay ng kanyang sariling anak. Pero mag-iingat ka rin, Sahid. Dahil kapag may nangyari sa akin, tiyak na ikaw ang magbibintangan. Dahil unti-unti nang kinukondisyon ng mga iho de conejo, ang mga Zamboangueño, na ipaghihiganti mo ang iyong kapatid.
putol! Ah! Mayor! Ako yung may karapatan maging long hair dito! Cesar, sa susunod naman, mag-ingat ka. Mabuti na lang hindi ka napatay. Sulatan mo nga pala ang mga anak mo sa States. Sabihin mong, huwag na muna nilang balakin ang umuwi rito. Doon, ligtas sila. Mabuti naman naalala mo ang mga anak mo. Kung sa bagay, nasa estado na naman silang lahat. May kani-kanya na silang pamilya. Kung mamamatay ako, sana isang putok lang. Lagot na ako. Para hindi na ako magtagal. Para hindi na kayo mahirapan pa. Cesar, tama na nga yung ganyang usapan. Kinikilabutan ako eh. Ang gusto kong kabaong, yung simple at mura lang. Ayoko na marangyang libing. Para sa mayayabang lang yun. Ano ba ang pinagsasasabi mo? Ano ba ang nangyayari sa'yo? Mahal kita, Julfa. I see Cesar. I see Cesar. I see Cesar Clima ko. Siya ay gwapo, macho. Dahil siya ang daddy ko. I'm sorry, Dad. Sa mga pagkukulang ko sa inyo. I'm really sorry. Naunawahan kita, anak. Mahal ko kayong lahat, eh. Mahal din naman kita, Dad, eh. Alam ko, pagmula sa pool, ako na problema niya ni Mami. Pampabigat lang ako, eh. Mga kalokohan ko. Natatanggap yung lahat, eh. Alam niyo ba kung ba't naging rebelde ako? Kasi nainis ako sa sarili ko, eh. I wanted to be like you, Dad. Because you're my idol, eh. Gusto ko lang naman sundan yung mga yapak niyo, eh. Hindi ko magawa, eh.
Hindi niyo ba nakikita yun? Dad, I'm a failure. You are not a failure, Erwin. You are a Climaco. Sana'y pangako mo. Kung ano man ang mangyari sa akin, pagpatuloy niyo magkapatid ang sinimulaan ko dito sa Zamboanga. Paglingkuran niyo ng walang pag-iimbot ang mamamayan. Ipagtanggol sila kahit maging buhay ang kapalit. Meron pa tayong 24 oras. Para iligpit si Climaco. May hermano. Palagay ko sa akin yan eh. Ganun ba? Pagpatuloy mo na ginagawa mo. Salamat ha. Hello? Hello, sweetheart. Teka. Ba't parang natatakot ka? Sweetheart, makinig ka mabuti, ha? Anong sweetheart? Ha? Sinong sweetheart? Anong sweetheart? Ha? Anong sweetheart? Carly! Wag! Kinakaliwa mo ko? Kinakaliwa mo ko? Ha? Sinong tinawagan mo? Carly, wala kahit patayin mo ako! Patayin, ha? Talagang papatayin kitang animal ka! Sino? Carly, wag! Sino? Oli! Oras na. Bantayan tong tarantadong to, ha? Opo, boss. Malaki na, boy! Bilis! Tutok nyo! Apo na! Apo na, apo! Layo kayo! Layo sa apoy! Tabi! Alis kayo! Layo! Bilis! Layo kayo! Lumabas na kayo riyan! Tabi! Sa mga oras pong ito ay hindi pa po alam ang pinagbulan ng sunog. Tabi kayo! Lumalaki ang apoy! Ngayon, hindi pa nahabula ng mga bumbero ang apoy! Hoy, mga tao dyan! Huwag kayo! Huwag kayo dyan! Huwag kayo dyan! Huwag kayo dyan! Punta ako! Mo sa ulo, ah. Yes, boss. Sige, putukan mo na. May nakaharang na bumbero eh. May nakaharang ang
talaga. Ako na nga dyan. Ayan na, boss. Sandali nga, ang gugulo nyo eh. Animal kayo, ang gugulo nyo eh. Hindi na makakalabas yan. Mamamatay na sa loob yan. Wala na, hindi na magtatagal yan. Baggy? Ano nangyari sa'yo? Si Erwin! Wala si Erwin, ikaw nga hinahanap niya. Dahil kagabing araw, tumawag ka sa kanya, naputol ang usapan niyo. Si Mayor ba nandyan? Wala rin. Nagpunta rin sa sunog sa Alvarez. Ano ba? Rene, kailangan puntahan mo siya ngayon. Bakit? Nasa panganib ang buhay niya. Kailangan puntahan mo si Mayor ngayon, papatayin siya. Sinong papatay sa kanya? Rene, kailangan puntahan mo siya. Huwag ka na magtanong ngayon, di puntahan mo na siya. Bilis!
Sarito! Sabi-sabi! Humingi kayo na sa Clolo sa Red Cross. Magpadala ka mo ng pagkain para sa mga nasunugan. Opo. Sige na. O, tumabi na kayo! At sa kasalukuyan mga kaibigan ay abalang-abala si Mayor Timaco. Mamaya na, marami ako asikasoy. Mamaya na. David! Ikaw na muna bahala rito. Babalik ako. Later. Ano ba? Hindi ko yung pabayaan. Lahat ng nasunugan, doon muna sa eskulahan. Babalik ako. I fought hard indeed, to prove to the world and to ourselves that 7 tragic and calamitous years of martial law has not turned us, in the words of Senator Lorenzo M. Tañada, into spineless, phoning, flattering, opportunistic men and women. Democracy must be restored at all costs. And it is our bounden duty to help, even if in the process we are jailed or humiliated or even shot. Ay si Cesar, ay si Cesar, ay si Cesar Climaco. Daan guapo y bien macho, ay si Cesar Climaco. Nasambuanga, Piaton Mayor, todo el gente tama. Kay kunele, rico y pobre, y la problema tal lleva. Ay si Cesar, ay si Cesar, ay si Cesar Climaco. Maski viejo pero alisto, ay si Cesar Climaco. Ahora liaton, pobre mayor, ya despedida con dolor. El diaton guapo mayor, si alcalde Climaco. Ay si Cesar, ay si Cesar, ay si Cesar Climaco. Over 60 pero sexy, ay si Cesar Climaco. Ay que duele el suceso, ya pasa con el mayor. Todo el gente dolorido, cae el mayor.